Inyo kay katuman ng daghan na nobra. Nya mo kay 66 sa mani kalibro. Inyo katuman ng sobra 73 books. Yan ang question. Sabi original na, aha may tinuod. Kana bang 73 o kana bang 66? Namugna man ang 66 tuod ka books. So ito ba ka na? O, sama sa mong giingong gani ha? Pila ito ka books ang official galing sa simbahan? Pila? 73. O, nigawas na ng 66, tungod kay kaning mga protestante, niatong tuig 1827, nagtapok na sila. O, ga-decide sila nga tangtangon ang gitawag og Deuterocanonical books sa Bible. Kanang Deuterocanonical books, makita na siya sa Old Testament. 7 na siya ka libro. Na diha ang una, ikaduhang Makabeyo, Tubit, Hudit, Habakuk, Wisdom of Solomon, o Sirach. Wala siya, wala lagi na siya. 7 ka buok. Nga nang ilang tatangon, sabi na diha. Ang pinakaunang rason yun, nga nang ilang gitangtang, ang katangtang British Foreign Bible Society, ang British Foreign Bible Society, mga protestante na nakatoliko ha. Ilang gitangtang, sa pinakaunang rason, di sila mo print o baga kay nga Bible. Ay compare, 66 o 73, asa mas baga? O, 73, yun. Di mas na mo print o mga baga ang Bible kay mas baga ang Biblia, mas mahal. No? Mas kalas papel man. Ano yung first reason? Ay kaduha, doctrinal reasons. No? Yung doctrinal reasons. Tungkol kay ang mga panudlo ni anang 7 ka libro, wala na hiuyon sa ilahang pagtulunan. Yung mga protestante ba sila? Example, usa sa mga libro nga lang itangtang nga dihang ng Makabeyo. Kaduhang Makabeyo 12:46, giingon diha nga balaan ang imong pag-ampo kay pinayo siyang pag-ampo ang mga nangamatay badbaran sa ilahang mga kasalanan. Or pag-ampo sa mga patay man diha, gisgutan. Ang mga protestante mag-ampo ba sa mga patay dili? Mag-ampo para sa mga patay dili? Dili, di ba? Ato ni tantangon. Supak man sa doktrina. May lang itangtang ha. O daghang pa ng mga verses diha nga dili mo hiuyon sa ilahang doktrina. Mao nang ilang gipugos og tangtang. Murag ni mga katungod. Actually gali og inyong basahan ang history aside sa kanang 7 ka books kanang Deuterocanonical books, naa sila gidecidean pa nga tangtangon diha sa New Testament. Labi na namin itong Santiago kanang James nga book. Kaya nga naman, ang nadia sa James chapter 2 verse 14, no? Mga igsuon, sa kapuslanan ko ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo apan walay mayang binuhatan. Makaluwas pa kaniya yung pagtuo, ato ba dili gayud. Ang mga protestante dili mo tuo nga ang pagtuo o pagbuhat makaluwas. Ang mga Katoliko ra. Wala lang, gusto na lang tangon pero wala na lang tangan, bolang nila. Wala lang gitaga-taga laing meaning, di ba? Daghan pa kasi sila kanang Hebrew, gusto pa nila ng tango na. Pero wala, ambot nga wala na ng tangan na dayon. Pero ang main nilang gitangtang, katong 7 kabuok Deuterocanonical books. Ito kong gimension ganiya. Kaya lagi, pinakaunang rason, baga ang Biblia, mas mahal inig-print. Ikaduhang rason, doctrinal reasons. Na yung mga pagtulunan na itong mga libro ha, nga dili mo yun sa ilahang doktrina. So nabas lang katong mutangtang, ito ba wala? Kaya giingon diya sa Revelation, chapter 22, verses 19 to 20, nga kadto mga tawo mutangtang sa mga basahon, tangtangon sa Ginoo ang ilang pangalan diha sa basahon sa langit. O diha sa Tree of Life, no? Tangtangon lang mga pangalan. Tara. In short, silutan pa. Way mga katungon mo tangtang, nagtangtang. Pastilana. Kaduhang concern. Ikaduhang concern nila, kaning giingon nila nga doktrinang Bible alone. Ato na ito pagod. Ng Bible alone. Saan ang doktrinang Bible alone? O gitawag siya sola scriptura. Biblia lang. Igo na para sa kaluwasan. Katoliko, lahi man itong gitulo, di ba? Di man ta Biblia lang. Musandig man ta sa gitawag magisterium. No? Sandig man ta sa teaching authority sa simbahan. Sandig po ta sa tradition. Pero ilaha, Biblia lang. Ito ba, ang pangutana, nagtudlo ba itong Ginoo, nga Biblia lang igos kaluwasan, ito ba, wala, yun. So, pagbasahan mo ng Genesis to Revelation, wala yung misakin sa diha nga nagtudlo, nga Biblia lang igo na para sa kaluwasan sa tao. No? Galing nga itong Ginoo,
nagtukod magsimbahan, Matthew chapter 16, verse 18, no? Kung kanang simbahan na, gibilnan niya sa iyahang authority, no? Si San Pedro, gihimo niya ang unang papa, gibilnan sa Yahweh. Kung sa itugot ni mo sa yuta, itugot sa langit. Ang idili sa yuta, idili sa langit, no? So in short, diha palandahan yung verse. Ang simbahan, lagi na dapat leader. Kaya para mahanay. Okay, compare ang simbahan Katoliko sa ubang mga simbahan yung way leader. La, watak-watak o. Diba? Kung sa'y ablihan sa pastor, nagkaroon lawa, sa ablihan sa pastor, basahon. Mawala po nilang basahon. Random lang abli ba? Sa simbahan, kung sa'y basahon ng adlaw, muna basahon sa lang simbahan sa ibang kalibutan. Diba? Na naman ang simbahan. Na hierarchy ba? Na naman ang structure sa God. Diba? Na hierarchy. Na gini ulo. Ang Diyos may pinakaulo. Pero iyang authority, gibilin niya sa iyang mga katauhan diri sa kalibutan. No? So, kanang doktrina ng Bible alone, walay nagtudlo ni ana. Tungod kay doktrina na nga dili na siya sa Kristiyanong doktrina. Wala na sa Biblia. No? Katulo, kani mo yung pinaka main hinungdan nganong nanaghan ang ato ang simbahan karon, no? Nagkadaghan ato mga nagkalain-lain relihiyon. Kanang gitawag og personal interpretation of the Bible. No? Unsa man na siya? Kanang personal interpretation of the Bible, ano bitong ikaw mo basa sa Biblia, kung giunsa nimo pag-interpret ang Biblia, mao na siya, no? Sa imuha. Sakto na siya para sa imuha. Which is very, very wrong. Kaya tungod ni ana, nanaghan ang ato ang simbahan. No? For example, na tao ni basa. Panimbayhana, ni basa niya ang Genesis. Ingon niya, og sa ikapitong adlaw ang Dios mi pahulay. Kapitong adlaw ang Dios mi pahulay. So siya, nagtukod sa simbahan. Kaya iyang pagsabot, na dapat ang adlaw ipapahulay, Sabado. Kaya kapitong adlaw, so nagtukod siya, kitawag og Seventh-day Adventist na simbahan or SDA or Sabadista. No? Kanyang katukod na si Ellen Goldwhite. Based sa yung interpretation na ha? Napoy ni basa dira sa Isaias, no? Ako ang iyong Diyos, kamo ako mga saksi. Tukod po siya iyaha. Saksi ni Jehovah. Wow. O, diba? Pati pagkauyunan lang duha. Napoy ni basa diha sa 1:35, no? Gawas ang tao, mapakatao pag-usab, di siya makasulod sa gingharian sa langit. Mapakatao pag-usab, in English, born again. Tukod siya, born again. Born again. Na-imagine niyo? Muna gingon sa ato ang usa ka scholar bitaw, no? Nga si Dr. Peter Kreeft. Matod ba niya? Let 500 people interpret the writings of the Bible privately, and you will soon find 500 new sekta. Atong Bisayon, nalibog sa ako, nalibog ko sa English, no? Pasag dai ang kinintos ka tawo na mubasa sa Biblia o mo-interpret sila ko galingon. Pagkasunod adlaw, makita kag bag-ong kinintos ka mga relihiyon. Imagine nyo? Tungkol kaya, kada isa na to, kung wala kay sandigang authority, na hindi ka masanay sa authority simbahan, magbuot-buot kag imuhang sabot. Yung ka na mga verses sa Biblia, na may mga verse diha nga, kung dili mo tunan ang historical context, di mo na masabtan. Mamita nang giingon niya sa ikaduhang Pedro 1:20. Saan niya? Ikaduhang Pedro 1:20. Walay makasaysay sa propesiya sa iyang kaugalingong panabot. Walay makasaysay sa propesiya sa iyang kaugalingong panabot. Tungod kaya nakasulat ni ini, hindi man gikan sa tao, gikan mas Dios. So maka-interpret ani ang Ginoo. Yung wala mang Ginoo diri, mao na naisimbahan. Unang Timoteo 3:15, ang simbahan mao ang haligi, sukaranan sa kamatuoran. Nagiklaro Ginoo. Ang simbahan haligi o sukaranan sa kamatuoran. Muna ma-interpret ka sa Bible, without the teaching authority or without the authority of the church, di yun na mahimong sakto. O ikaw lang. Sandig yun sa panudlo sa simbahan. Okay? Muna siya.
Sunod. Gidaghan mang mga versions Biblia no, nga nang gawas. Diba? Natay gitawag ng King James Version. Nga matod pa nila, ilarabag yung ipugos nga, mo ko na saktong versions Biblia. Actually, na ako nakadibate sa una. Matanon nga babae. Matod pa niya, katong Shilo, katong kauban, katong 7 ka buok nga aming anahan ako sa Osrox. Ang gitabangan ko na, ilarungan pa ko nila. So, pag-ausan pa ko niya, di na. Di mo na manumbag, masiguro mo na ako. Babae to siya, bata, mga bata na ako. Nag-eskwela pa katong panahon na. Matod pa niya, so, hindi ko malimot ani. Hindi ko malimot pa niya. No? Matod pa niya, ang King James Version mo, ang pinaka-accurate nga version sa Biblia. No? 70 AD pa lang, naana na. 70 AD pa lang, naana daw. King James Version. 70 AD, naapa. Hindi ko malimot ani. Yagi nag-iingon. Iko, una sa tanan, saan man ipag-rebut ng kung ano ni kanang ganing argumento nga 70 AD na ana ang King James Version sa Bible. Kinsa mas King James ituod? Hari na siya sa England. Hari na siya o sa king ba? Kano siya na tao? 1500s. Ora. Kung nagtuong kang history, makabalo ka nga, iyang ingon sa'yo. Ang King James Version na na 70 AD, matod pa niya. Si King James, nga mo ay nagsugo nga ipatranslate ang Biblia ka ng himong King James Version, ito pa man tao 1500s. May nagsugo siya pasugod translate ng King James Version, 1601 pa man. Yun sa nga naana ng King James Version nga ang taong nagsugo nga mag-translate o King James Version, 1500s sa mga tao. O, dito na. Pero ikaw, kung wala kay alamang history, wala kay alamang sa Biblia, niya mo siguro ka ito ba? Yan, anak po ka ito. No, kana di mo sakto din. Anak po ka no? Nag-gets ninyo? Ilan ka importante magtuon?